Lumaki ako sa isang komunidad kung saan malakas ang paniniwala sa mga alamat at kwento ng aswang. Pero sa aming pamilya, iwas kami sa ganong usapan, tahimik lang. Laging sinasabi ng lola ko na huwag magsalita ng masama tungkol sa mga nilalang na hindi nakikita, baka raw marinig. Hindi ko naintindihan noon kung bakit ganun na lang ang pag-iingat niya. Ngayon naintindihan ko na. Nagsimula ang lahat ng mapansin ko ang kakaibang ritual ng aming pamilya tuwing Biyernes Santo. Walang lalabas ng bahay. Sarado lahat ng bintana. May kakaibang amoy ng insenso sa loob ng bahay. At higit sa lahat kami, kahit ang mga bata, ay pinapaiinom ng lola ko ng isang mapait na inumin na gawa sa iba't ibang halaman. Para proteksyon laban sa masasamang espiritu. Sabi niya, noon naisip ko, isa lang ito sa mga tradisyon. Pero nitong huling Biyernes Santo, habang umiinom ako ng mapait na inumin, may napansin akong kakaiba. Ang tiyahin kong si Tita Elena, nakilala sa kanyang napakagandang kutis at laging mapula ang labi, ay lumayo sa aming lahat. Nakaupo siya sa sulok ng kwarto, nakaharap sa bintana, at hindi umiinom ng inumin. Ang mga mata niya, na dati punong-puno ng sigla, ay nagkaroon ng dilim na parang hindi siya natulog sa loob ng maraming araw. Hindi ko na lang pinansin. Maraming tao ang may sariling paniniwala. Pero sa gabi, habang tulog na ang lahat, nagising ako sa tunog ng pag-awit. Mahina, malalim, at parang galing sa malayo. Bumangon ako at dahan-dahan akong lumabas ng kwarto. Ang bahay ay madilim, tanging ang ilaw ng buwan lang ang nagsisilbing gabay. Palakas ng palakas ang awit. Nagmula ito sa kusina. Dahan-dahan akong lumapit at sumilip sa siwang ng pinto. Nakita ko si Tita Elena. Nakatayo siya sa gitna ng kusina, nakaharap sa dingding. Ang kanyang likod ay nakaharap sa akin. Nakaputing bestida siya at ang buhok niya nakalugay, parang lumulutang sa hangin. Pero ang nakakakilabot, ang kanyang mga kamay, nakita ko ang paghaba ng kanyang mga daliri, at ang paglitaw ng matatalim na kuko. Ang kanyang mga kuko ay mahaba at parang nagliliyab sa dilim. Ang mga braso niya naging manipis at parang buto. At habang nakatingin ako, unti-unting lumabas ang isang bagay mula sa kanyang likod. Isang malaking itim na dila. Mahaba at makinis. Naramdaman ko ang paglamig ng buong katawan ko. Ito ang tunay na anyo niya. Isang aswang na mananambal na nagpapalit anyo at ginagamit ang dila upang kumuha ng dugo mula sa mga biktima. Ang awit niya ay isang spell. Mabilis akong umatras. Nag-iingat na walang gumalaw. Hindi ako makasigaw. Ang tanging nagawa ko ay bumalik sa aking kwarto at nagtalokbong. Narinig ko ang tunog ng pagdila mula sa kusina at ang bahid ng dugo na amoy sa hangin. Kinaumagahan, si Tita Elena ay normal na ulit, nakangiti. Pero sa mga mata niya, nakita ko ang pagkauhaw. At ang pahiwatig ng lola ko, ang aming pamilya ay may lihim. Hindi lang kami nagpoprotekta laban sa aswang. Nagpoprotekta kami sa aswang sa loob ng pamilya namin. Ngayon sa bawat Biyernes Santo, iniinom ko ang mapait na inumin ng buong puso. Hindi lang ito tradisyon, ito ay proteksyon. At sa bawat gabi, kapag naririnig ko ang mahinang pag-awit mula sa kusina, alam kong may nagbabantay. At alam kong ang susunod na uhaw ay maaaring nagmula sa sarili kong dugo.